Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po sa pagitan ni Chris Billam-Smith kontra Brandon Glanton. Ang kanilang fight schedule po ay sa April 26, 2025, nagaganapin po sa Tottenham Hotspur Stadium, United Kingdom. Kung di ako nagkakamali mga idol, kabilang ito sa Eubank Jr. kontra Ben. Isang lugar isang pizza din. So sa bakbakan na ito tayo pa maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison. Detalyado po na inyong malalaman kung saan nga ba naging liyamado, saan naging dihado. Ito magkabilang panig. Inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video at ang sagan makakuha kayo ng mga basihan, idea, kung sino po inyong pipiliin. Sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa pagkapanalo, dito po sa naturang suntukan. Na kung saan sa ating talakayan o sa buong video po, nandoon ang comparison, prediction, fight analysis. Ganun pa man, nasa inyo pa rin ang huling desisyon. Ang maibigay ko po ay mga basihan. Dahil hindi naman lahat nagtiwala po sa ating prediction. So, at least, may mga basihan kayo. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyahan ko po kayo na sana supportan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po andong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, hindi na natin ito patagalin pa, simulan na natin. So, dahil magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang na ating tatalakayin ang mga background dito sa magkabilang panig. Mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gamiting referensya sa atin ang mga gagawin na comparison. So, unahin natin sa panig ditong si Brandon Glanton. O Glanton. As a pro boxer or bilang isang professional boxer, si Glanton po ay may impresibong kartada. 20 wins with 17 wins coming by way of knockout. May 2 talo, ngunit wala pa naitalang tabla. Sa kanyang 2 pagkatalo, sa puntusan lamang ito natatalo. May edad na 33 anyos at ang height 5 foot and 11 inches. Reach 79 inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 85%. Last fight, June 7, 2024. Nakasagupa si Alexei Igorov. Panalo by 11th round knockout itong si Glanton. Karanasan o experience ni Glanton. Bago ito pumasok sa professional boxing, siya po ay dating lumalaban sa amateur. Katunayan, noong 2015, US National Championship quarter finalist siya. 2015 ulit, US Olympic Qualifying Tournament, second place po itong si Glanton. At noong 2016, National Golden Gloves quarter finalist ulit po itong si Glanton. At bilang isang professional boxer, magngalan din po tayo ng iilang individual na dating nakasagupan itong si Glanton na kung saan masasabi ko na nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan. Siyempre, katulad ni Emil Markic na may 35 and 4 losses lamang. So magandang kartada. Kung ang ating titignan, mas veterano ikumpara sa kanya dito sa pro fights. David Light na may 19-0. Siyempre, idagdag na rin natin si Alexei Igorov na kung saan hindi rin po yan basta-basta. So, ngayon dadako naman tayo sa skills nitong si Brandon Glanton. Mga lords, malimit natin nakikita ito, lalo na sa huli niyang performance, pressure fighter brawler. Kaya na-curious ako, sinuri ko po ang ilang mga laban pa niya. Hindi lang po doon sa last performance or sa last fight performance niya. Nakikita ko doon na although nandoon pa rin yung pressure fighter brawler, pero may defensive style. May counter punching ability o style din. Counter puncher style. So, para sa akin, pangkalahatan, boxer puncher. Na kung saan, napakasipag din itong bumato ng mga kombinasyon, taglayang hand speed, power, timing at accuracy. Pagdating po sa depensa average, may mga openings. Sa durability, mga idols, dito sa pro fights, natatalo lang siya sa puntusan.
Ngunit i-additional ko na lang na doon sa amateur boxing, 2 beses siya doon nakatikim po ng technical knockout. At isa doon ay kilala sa heavyweight division, which is si Philip Hagrovic. Oo, yan po ang isa sa tumalo sa kanya sa amateur fights. Ganun pa man, masasabi ko na siyempre matagal na panahon yon, which is 2014 pa nangyari ang kanyang pagka-knockout. So, matagal na nakalipas. Pero at least, nabanggit natin dito na marunong pala siyang ma-knockout. Oo, sa isang labanan. Ganun pa man, masabi kong matindi ang determinasyon at tibay ng boksingerong ito. Oo. So ngayon, sa panig naman ni Chris Billam-Smith. Si Smith naman po, bilang isang professional boxer, may presimong kartada din po ito. 20 wins with 13 wins coming by way of knockout. May 2 talo din at wala pa nitalang tabla. Sa kanyang 2 talo, sa puntusan lamang din po ito natatalo. May edad na 34 anyos at ang height 6 foot and 3 inches. Orthodox ang stance, sa count ratio 65%. Last fight, November 11, 2024, nakasagupa niya si Gilberto Ramirez. Sa laban na yan, dinidipinsahan ni Chris Billam-Smith ang kanyang WBO World Cruiserweight title na kung saan natalo siya, mga idol. Ikatlong dipinsan niya, natalo siya. Which is ito nga sa laban niya kay Gilberto Ramirez. Talo siya by unanimous decision. So sa experience o karanasan nitong si Chris Billam-Smith, dating world champion. Na kung saan nakasagupa niya ang katulad ni Lorenzo Cole, which is dyan siya na world champion noong 2023. O siya pong karoon tumalo kay Okule. Tapos nakasagupa niya si Matthews Mastermark. Rematch po sila ni Richard Riakporhe na kung saan may 1-1 sila. Nung una nila pagharap noong 2019, talo itong si Chris Billam-Smith, pero rematch nila lang noong 2024 na ipanalo naman ni Smith ang laban by unanimous decision. So, dadako naman tayo sa additional din para kay Chris Billam-Smith. Siya po, bago pumasok sa professional boxing, dati rin po siya lumalaban sa amateur. Katunayan, 2013 to 2016, nakuha niya yung British Boxing Championship. Oo. Na may kartada sa amateur boxing na 32 wins with 11 losses. So, hindi rin kagandahan ang kanyang naging record sa amateur boxing. Pero, may nasungkit naman siya, mga idol, na pangalan sa amateur boxing. So, ngayon dadako naman tayo sa skills ni Chris Billam-Smith. Para sa akin, boxer puncher din po ang kanyang galaw. Pressure, defensive, counter, brawler style. Timing lang ito sa pagbato ng mga kombinasyon, mga suntok. Taglay din ang power, timing at accuracy. At pagdating sa depensa, average. Hindi po gaanong kahigpitan sa depensa si Chris Billam-Smith. May mga openings lalo na sa mid-range, close-range suntukan. Sa durability, masasabi kong may tibay ito kasi nga natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. So ngayon dadako na tayo sa ating comparison. Amerikano si Brandon Glanton or Glanton. Taga United Kingdom naman o isang Briton itong si Chris Billam-Smith. Doon niya ganapin ang laban sa United Kingdom. So magsisilbing dayo tong si Brandon. Disadvantage kay Brandon ang pagdayo, mga idol. Bakit? Once na ang laban, maway sa closed fight, siyempre automatic dikit din sa scorecard. Delikado na doon i-award. Kahit pa sabihin natin nakalaman ng konti itong si Glanton or Glanton, ay delikadong doon pa rin i-award yan kay Smith ang panalo. So pagka ganun, disadvantage yan para kay Glanton ang pagdayo. Kasi nga, sabi ko nga, sa crowd, advantage kay Smith. Sa mga hurado, sa mga decision, advantage kay Smith yan. Pwede sabihin hometown decision, favoritism, politics. So disadvantage kay Glanton, mga lods. Advantage naman yan kay Smith. Ngayon dadako naman tayo sa ranking ng BoxRec. Out of 1,506 ka mga boksingerong lumalaban sa cruiserweight division pang buong mundo, rank 3 itong si Smith, rank 27 naman si Brandon Glanton. So malayong agwat. Ngayon dadako naman tayo sa ranking naman ng boxing scene, na kung saan doon ang pagra-ranking nito ay sa bawat
organization, rank 1 to 15 mula sa WBC, WBA, IBF at WBO. So sa WBC, rank 4 si Smith, rank 5 si Glanton. Sa IBF, rank 11 si Glanton, wala ang pangalan naman ni Smith. Sa WBO, rank 4 si Smith, rank 9 si Glanton. So sa WBC, magkasunod sila. Pero ganoon pa man, nandito tayo sa comparison. So lamang po sa rankings mula sa BoxRec at sa boxing scene, itong si Smith sa ranking. Pero tandaan natin na ang dalawang maglalaban ay parehong nasa world ranking na. Oo. So, ibig sabihin lang nito, isang dekalidad na labanan din po ang ating mapanood. So, ngayon dadako naman tayo sa physical na appearance. Unahin natin sa edad. 34 years old si Smith, 33 years old si Glanton. So, ibig sabihin mga lods, pareho pong nasa prime ang dalawang maglalaban. So, sa physical na appearance, yun nga, height, reach, power. Sa height po, mas matangkad ng 4 inches si Smith. Height kasi ni Smith is 6 foot and 3 inches. Height lang nitong si Glanton 5 foot and 11, so 4 inches ang diferensya. Height, reach lamang po si Smith, na kung saan gamit na gamit yan sa sungkit-sungkit or else distansyang suntukan, yung height ang disadvantage. Ngayon dadako naman tayo sa power kasi importante din yung power eh. Umaabot po sa ang knockout ratio ni Glanton sa 85%. 65% naman ang knockout ratio ni Smith. So, comparison ito lamang sa power si Glanton. Oo. Na kung saan, kung atin itong susumahin, knockout artist kontra power puncher. Ang knockout artist dito ay si Glanton, power puncher naman itong si Chris Billam-Smith. So, labanan ito ng may lakas po talaga. Ngayon, dadako naman tayo sa activity. Sa status nila pareho aktibo, pero galing sa pagkatalo si Smith, galing naman sa impresibong panalo si Brandon Glanton. So ngayon dadako naman tayo sa eksperyensya. Bagamat dating amateur boxer si Brandon Glanton mga lods, hindi naman napag-iiwanan si Smith. Dati ring amateur boxer si Smith at dati pang world champion. So sa uri ng kinalaban sa pro fights, lamang si Smith. Pero dito po, dahil nandito tayo sa comparison, pagkailagay natin sa percent kung sino po ang llamado, 60-40 sa experience lamang po si Smith. So sa skills naman, bagamat pareho itong boxer puncher, magkaiba naman sila ng pag-execute. Kasi kilala natin itong si Brandon Glanton sa pressure partner brawler. Si Chris Billam-Smith, pressure, pero di basta-basta papasok sa rin ng katunggali. Defensive, tapos nakipag-brawlan din, nakipagsabayan din. So, sa madaling salita, dito naman sa pagbato ng suntok, mas marami kung bumabato ng suntok si Brandon Glanton. At syempre, may kalamangan siya sa hand speed at may kalamangan sa liksi. Sa skills, 50-50 sila, pero sa performance, sa tingin ko may kalamangan ng konti si Brandon Glanton. Dahil mas pino kung gumagalaw si Glanton, ikumpara dito kay Smith mga idols. So ngayon, sa pagkalahatan ko yung sports, sinong llamado? Dito po sa pagkalahatan, ang panlaban po ni Glanton ay ang kanyang power, ang kanyang liksi, tapos, yung pagka-boxer puncher, at siyempre dami, mas pino siya kung gumaloy kumpara kay Smith. So, yan ang kanyang panlaban, power at skills, kumbaga. Si Chris Billam-Smith naman, doon sa kanyang baluarte gaganapin ang laban, lamang sa ranking ng BoxRec at saka sa boxing scene, lamang sa height, reach, may laban sa power, siyempre sa skills din, may laban din kahit papaano. Ito bakit? Kasi kung mapanatili ni Smith ang distansya, yun ang kanyang tsansa na makapagpatama ng mga magaganda patama. Pero sa totoo lang, mga lods, hindi maiwasan na magkaroon ito ng closed fight, inside fighting, kasi nga parehong boxer puncher. So dito para sa akin, llamado si Chris Billam-Smith. Siguro mga lods, hindi ko po mailagay sa malayo o 60-40, hindi po. Kasi may laban po talaga ito sa tingin ko itong si Glanton. Power at saka yung skills, yung liksi o hand speed nito. Kasi sa tingin ko mas mabilis si Glanton ikumpara kay Smith, na kung saan importante po yan. So 55-45 in favor of Chris Billam-Smith.
Oo. Kasi importante po yung power. Siyempre, yung skills, yung hand speed nitong si Glanton, gamit na gamit po yan. Sa tingin ko, isa yan sa kanyang susi para manalo dito. Si Smith naman, height, reach, experience, at siyempre sa rankings, which is, dyan sa ranking kasi natin nakikita, mga lods, ang katayuan ng isang boksingero. O lalo na sa uri ng kinalaban, ganyan. So, dito lamang pa sa ranking si ano. Pero pareho sila nasa world ranking. Kaya magandang laban. At hindi ko maibigay ang 60-40 dito. 55-45 lang po mga lods in favor of Chris Billam-Smith. So, ngayon, dadako na tayo sa ating prediction. Prediction ko po dyan, Chris Billam-Smith by split decision or unanimous decision. Gamit ang kanyang eksperyensya, height, reach, syempre power din, at strategy sa boxing, na kung saan ang boxing hindi lang naman palakasan niya, hindi pautakan din. So, mas mautak yung malalim experience, kumbaga. Pero yung skills kasi, matindi rin. So, skills itong si Glanton. So, sa tingin ko, dahil pareho namang may tibay ang dalawang ito, Chris Billam-Smith by decision, unanimous decision, split decision, majority decision. Kuya Dong Sports, may chance bang manalo by technical knockout si Chris Billam-Smith? Gamit ulit ng kanyang eksperyensya, gamit ang kanyang height, reach. Siyempre may power din po ito na kung saan umabot sa 65%. So posible niya makuha ang pag-knockout dito kay Glanton. Dahil si Glanton hindi na bago na ma-knockout kasi nga dalawang beses na ito nakatikim ng knockout sa amateur fights. Pero yun nga, matagal na panahon na yun at nakita naman natin kung kano kadeterminado itong si Glanton. So yun nga, pero yun nga, may hangganan yung kanyang tibay kasi nga nakatikim na nga yan ng knockout sa amateur fights. So yun, masasabi kung makuha siguro ni Smith ang knockout gamit ang kanyang eksperyensya, power, height and disadvantage, na kung sa madali niya sa sungkit-sungkit bugso-bugsong sugod itong si Glanton, siguro 1-8. O, ganun, 1-8. First round hanggang 8 rounds, posible makuha yan ni Chris Billam-Smith ang pag-knockout nga dito kay Glanton. Ngayon, pabor ako kay Smith na mananalo sa puntusan or sa knockoutan, pero mas ako sa puntusan dyan. Oo, kaya back up ang knockoutan kasi nga given, mataas ang knockout ratio niya, umabot sa 65% po. So sa panig naman itong si Brandon Glanton, dahil siya po ay dayo, makapiho lang ito sa panalo once na makuha niyang may knockout itong si Chris Billam-Smith. Kuya Dong Sports, mga anong round kaya posible makuha ni Glanton ang pag-knockout kay Chris Billam-Smith? Sa tingin ko mga lods, 1-10. Kasi sa early round siguro posibleng ang gagawin itong si Brandon Glanton, bodigahin niya itong si Smith dahil maaaring napag-aralan na or nakita rin ni Glanton na si Smith hinahapo sa later rounds. O paano na lang kung mag-invest siya sa early rounds sa bodega, so di ba? So iindahin ni Smith yan sa later rounds na kung saan posibleng magbago ang kanyang galawan at mauwi nga sa knockoutan na labanan na yan. So at saka kailangan din ni Brandon Glanton ang pag-knockout dito kay Smith kung nais niyang makapiho sa panalo na kung saan hindi na dadaan pa sa mga kamay ng hurado, dahil pag dumaan sa kamay ng mga hurado, naku po, delikado siya dyan. Oo. Kaya yun nga, 1-10, Brandon Glanton by knockout kasi kailangan niyang gawin yon. Kuya Dong Sports, paano na lang kung di magawa ni Glanton ang pag-knockout dito kay Billam-Smith, dahil alam naman natin at sinabi mo na rin na may tibay nga itong si Chris Billam-Smith. Gamit ang liksi, gamit ang power itong si Brandon Glanton, posible niyang maidomina din ang laban, lalo na kung madala niya sa kanyang pagpipressure itong si Smith. Madala niya sa low bid, madala niya sa inside fighting na kung saan hindi makalayo si Chris Billam-Smith. Sa madala sa skills o madala sa pag-agresibo, madala ni Glanton itong si Smith sa kanyang pressure, pamimipressure, hindi makalayo, na kung saan mapagtatamaan niya. Pero matinding trabaho po yan pag gano'y sa puntusan kasi nga dayo. Gamit nga yun, power, strategy, liksi. So posible niya magawa na may panalo pa rin ang laban sa pamamagitan ng puntusan. Pero yun nga, matinding trabaho po yan sa panig ng dadayo na si Glanton.
Oo, may tendency pa rin siyang manalo by unanimous decision, split decision, pero